Nako, eto mga kaubayan, audio ni Gutesa hawak ni Baligod, no? Attorney Baligod, Duterte dinamay, ayan nagtatanong mga kaubayan. At 18 Marines, mag all out na. Ayan mga karabin natin, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga karabin natin. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Eto po. Ito pong si Attorney Levi Baligod ay nagsalita patungkol po dito kay Senator Erwin Tulfo. Nako. Grabe. 2 beses pong nabanggit doon po sa affidavit po ng 18 Marines. Sabi po dito sa ang balita ngayon bakit 2 beses lumitaw si Erwin Tulfo sa affidavit ng 18 dating sundalo. Nabigyan kasi siya noong congressman pa lang siya at nung senador na siya ay nabigyan din kasi. 2 beses po nabigyan ng maleta si Erwin Tulfo. At kani-kanina lang mga kaubayan may lumabas na balita na na-promote na itong si Tulfo bilang gaya nila Gadon, di ba? Vice Admiral ng Coast Guard, mga kaubayan. Lahat pala nang napopromote, no? Yung kapatid niya, si Rafi Tulfo, na-promote din, no? Si Gadon, si Lisa Marcos, sino pa? Marami pang iba, no? Si Gadon nga. Sabi po dito, nandun po yung konting nuances kung saan ko siya ilalagay, sa senador ba o sa congressman. Kaya yung pangalan niya nasa listahan ng congressman at pero nandun din po siya sa listahan ng mga senador. Ayan ko. Walang pagbabago, diba? Nung congressman, corrupt. Nung naging senador, corrupt pa rin. Boto pa tayo ng Tulfo, Sa susunod na eleksyon, pag may Tulfo pa pong tumakbo, baka malay natin, tumakbo silang presidente, iboto po natin para magkaroon po ng mali-malitang mga nayupak na to. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito kay pag sa 2 beses na pagkakabanggit kay Erwin Tulfo. Sabi po ni Jam, double kill pala si Ben Dalo. Ayan. Kaya pala tahimik si Rafi Tulfo. Malupit din pala ito. Panay lang ang tanggap, kaya pala protekta ng protekta. Diba? Kay Romualdez siya, protector, diba? Parang ganun ang labas diba? Si Tulfo, si Erwin Tulfo, sama-sama lagi kay Romualdez, protector ni Romualdez ang kinalabasan. Nung naging senador, protector naman ni Bongbong Marcos Jr. Ayan. Sabi pa po dito, gahaman kasi siya. He will always bend the law. Now we will bend him to jail. Ayan. Correct. Masiba rin pala kung ganon. Maleta grabber pala to si Ben Dalo. Double kill is Ben Dalo. Ngayon ka mag-ingay sir. Ngayon kayo mag-ingay mga Tulfo, no? Ay nako, mabuti pa noong hindi pa po sila mga opisyal ng gobyerno, no? Tulfo in action, okay? Lagi po silang tumutulong sa mga mahirap. Ayun pala, gagamitin lang pala nila yung pagtulong nila sa mga biktima o di umano sa mga mahihirap, no? Para manalo sila, makuha nila ang puso ng bawat isang Pilipino. Ngayong nanalo na po sila, lumabas na po ang tunay na kulay. Diba? Sabi po dito ni Mel Faig, no? Paldo si Ben Dalo. Paldo talaga sila. No? Kaya sa susunod mga kababayan, wag na po tayong magpagamit, no? Dito po sa mga ang tawag diyan, mga panlabas na kaanyuan ng Tulfo. Ngayong alam na po natin kung ano po ang kanilang kulay, please, no? But still, the decision is in your hand, no? Is in your hand, mga kaubayan.
Kung gusto nyo pa po na tumanggap pa sila ng mali-maleta, sa mga susunod na eleksyon, iboto nyo pa rin. Diba? Samantala, ito mga kababayan, kahapon ba yun? Nagpalabas ng mensahe ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan, no? At sinasabi po dito ni Brother Edwin Sabala, no? Sa halip na ang mga salarin ang harapin at usigin, ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitistigo laban sa kanila, ang mga kinakasuhan at ginigipit. Totoo. Palakpakan po natin mga kababayan. Totoo po ang kanyang sinasabi. No? Bakit ganun? May nag-comment ka sabi, ganito na ba talaga ang Pilipinas? No? Ganito na ba ang Pilipinas? Sabi niya. Pero no, protektahan na yung mga magnanakaw at yung nagsisiwalat ang ikinukulong. Yan po ay kaugnay mga kababayan, no? Dito po sa 18 dating sundalo, no, na tumistigo sa pagdideliver ng mga mali-malitang pera sa iba't ibang politiko at sangay ng ating gobyerno. Diba? So, ano po ang inyong masasabi dito? No? Ano po ang inyong masasabi sa gobyernong ito? Na kung saan, no, ang mga testigo patuloy ang ginigipit at kinakasuhan. Alright, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po dito ni Mol Hito. Mabuti payong INC na nindigan sa tama. Kahit sila ay nabibilang lang sa menorya, pero sila payong tingin. Cause ay may totoong malasakit sa bayan. Totoo. Kaya madaming humahanga ngayon sa INC. Okay? Dahil tanging INC lang ang naninindigan sa katwiran. Ang iba ay nagdudunong-dunungan. Yung Katoliko, MCIG, Born Again, Adventist, Fort Watch, Saksi at Baptist ay ewan ko lang. Walang paki sa mga nangyayari sa bansa. Baka nakikinabang din ang mga ito, ayaw malaman, pwede. O ayaw madamay dahil baka gipitin ng gobyerno katulad ni Kibuloy, mga duwag pala leader ninyo. Pati na rin kayong mga miyembro, mga bulag pipi at bingi kayo. Ang sakit nito. No? Ang sakit nito para sa ating hindi INC, di ba? Kasi hindi tayo... Ang inyo pong lingkod ay hindi po Iglesia ni Cristo at Katoliko po tayo mga kababayan. No? Pero hindi naman tayo nagbubulag-bulagan at hindi po tayo nagbibingi-bingihan. No? Tinutulog sa rin naman natin ang gobyerno kapag ito ay hindi na tama at maging yung ating kaparian ay atin rin pong binabanatan kapag hindi rin po tama at wala sa lugar ang kanilang mga sinasabi tulad ni Father Flavio, di ba mga kababayan? So, ayan, sabi pa po dito ni Alpipio, ibig sabihin pag sinabi sa'yo, maniwala ka na agad, hindi mo na susuriin kung totoo o hindi. Ayun yung problema hindi pa nila alam kung totoo o hindi, pinasusunungalingan na agad nila, no? Pinagdududahan na agad nila. Bakit hindi po idaan sa investigasyon, di ba? Para malaman kung mali kayo, di mali kayo. No, kung tama kayo. 'Di ba? Sabi po dito ni Nelson, tama sir, imbis ang mga kakasuhan at hanapin ang mga magnanakaw, alam nyo ang pinakulong nila. Kinasuhan yung sumasalungat sa gawain nila, tama yun. At isa pa, kahit alam na nila, pinagtakpan nila. Alam ng ibang senador at congressman dyan kung sino ang nakatanggap sila kaya tahimik sa kaso. Correct. No? Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin tong video na ito. Eto na po, pasok. Naiprint daw ba noong mga testigo or mga whistleblowers yung GC nila, yung mga chat dun sa GC nila?
Pan po yan. Baka may tanong Nasa po tayo USD, dyan. nasa May USD. oras pa. Narinig ko ang recorded conversation nung mag-asawa. Si Orly at saka yung asawa niya. No? At shinare sa amin nung asawa niya sa pamamagitan ng isang intermediary yung napag-usapan nila. Narinig ko na sinabi niya, napilitan akong pumirma dahil gusto kong hindi kayo malagay sa panganib. Kaya inaway pa ng asawa si Orly. Bakit? Okay naman kami. Hindi naman kami natatakot or wala namang nananakot sa amin. So hindi, para makasigurado lang, sabi niya. So, may mga magagaling kasi ang AFP sa psychological warfare din. Yes. No? Timing. Nakatulong ba yung pagdedeklara ni VP Sara na tatakbo siya bilang presidente sa 2028 dun sa decision nyo na ilabas na to ngayon? Wala akong nakikita kasi na connection Dahil hindi nga namin kilala si VP. Never ko siyang nakausap. Pero nakita ko rin siya, no? Sa personal, from a distance. Ganda, Pero- Torny, no? Ganda. Ganda, no? Nako, yung asawa niya, fraternity brother ko. Baka Asawa niya o yung asawa niyo pang magagalit? Attorney, nakapag-deliver ba kayo kay BP Sara? Kasi natatanong ko yan kasi sinasabi parang nasa kampo kayo ng Duterte dahil lahat ng mga itinuturo ninyo parang mga Laban, no? kalaban wala ba kahit sa sino man sa Duterte or mga Duterte allied? Specifically kay Sara na, Oo, BP Sara? parang walang logic kung bibigyan ng administrasyon si Sara na ginigibangan nila Yeah. Bakit nila bibigyan ng pera? Pero wala. Wala talaga. Wala dun sa... Wala. Alam niya na ha? Alam niya na. Baka gumawa pa kayo story niya. Tanong yung netizen kanina, naiprint daw ba noong mga testigo or mga whistleblowers yung GC nila, yung mga chat dun sa GC nila? Pan po yan. Baka may tanong Nasa po tayo USD, dyan. nasa May USD. oras pa. Oo, sige, tanong mo to. Sinasabi ni Aaron. Oh. Willing. Master Judea. Willing po ba sila na i-print ang screenshot? Yan na nga yun. Willing po ba sila in the future kung hindi man ngayon? May violation kasi yan ng Data Privacy Act. Okay. Kasi may mga miyembro doon na meron din silang right to privacy. So pag kasi yun private, hindi pwede. Ganun ba yun, di ba? Hiningi po ng korte. O pwede. Pagka nasapi na po, pwede. May proseso naman Hindi ba parang Sa sinasabi electronic evidence, meron tayong batas na ganun pala yun. Applicable Kasi dyan. di ba parang sinasabi nila na kapag nasa chat na GC na or lalo na yung GC tapos ang Facebook or Meta, halimbawa Meta, public, it applies to everyone, every member, no? Hindi, walang miyembro na pwedeng mag-share outside of the members ng chat group. Pero pag lumabas na po ito sa korte, Pwede. pwede na. Oo. Ito another question po. Pakitanong kay attorney kung desidido ba sila na mag-all out sa mga revelasyon nila. Kasi baka kagaya lang yan ni Orly na biglang nawala. Nakaabang ang taong bayan sa mga hakbang nyo. Handa po naman tayo at yung pagkawala ni Orly Gutesa ay hindi ito ginusto, no? Alam ko po yung nangyari doon dahil narinig ko ang recorded conversation nung mag-asawa. Si Orly at saka yung asawa niya, no? At shinare sa amin nung asawa niya sa pamamagitan ng isang intermediary yung napag-usapan nila. Narinig ko na sinabi niya, napilitan akong pumirma dahil gusto kong hindi kayo malagay sa panganib. Kaya inaway pa ng asawa si Orly. Bakit? Okay naman kami. Hindi naman kami natatakot or wala namang nananakot sa amin. So hindi, para makasigurado lang, sabi niya. So, may mga magagaling kasi ang AFP sa psychological warfare din. No? So may nanakot sa kanya.
Meron naman, maliwanag naman yun. Ito po ba ay bahagi ng executive o sa legislative po ito? Naku, merong miyembro pa dyan ng gobyerno na mataas ang rangko sa PNP. Mm. No? Meron ding isa na ewan ko kung ano. Pataasan tama. Hindi, in due time, no? In due time. Nagbebenta po ba ito ng lugaw? In due At saka time po, pare. no? Kasi yung grupo kasi na ito talagang matindi ang network nila. Wow. No? Matindi ang network nila. Kaya nga, maski yung isang general, kung pagalitan parang bata no? Ganun sila ka powerful, no? Pero siyempre, darating din yung reckoning. There is always a time for reckoning. Attorney, ma-assure mo sa amin kasi noong si Orly Gutesa, nagpunta siya dyan sa Senado para siyang hindi ko kailangan ng hindi ko kailangan ng WPP. Witness Protection Program. Kaya kong ipagtanggol yung sarili ko. Tapang niya nun Tapos ngayon sa sinasabi ninyo na na-pressure siya dahil sa pamilya niya. So makakasigurado kayo na hindi magiging mga Orly Gutesa itong 18 na ito. Malaki ang posibilidad na hindi mangyayari sa kanila yung nangyari kay Orly. At ang unang tanong kagad, attorney, na mainit na inaano ng mga kababayan natin ay una-una ay ano po ba ang inyong nais na mangyari? After this, alam naman natin na yung ombudsman ay binanggit nyo rin na dating DOJ secretary. Pero bakit doon nyo dinala? At ano ang gusto ninyong end nitong pahayag ninyo o yung revelasyon ninyo? Sige, attorney. Wala kasing ibang opisina sa gobyerno na maaaring mag-imbestiga sa nilalaman ng affidavit nila kundi ang ombudsman. Dahil ang nirereklamo natin po dito ay mga matataas na opisyal ng gobyerno at ang ombudsman ang merong primary jurisdiction sa kanila. So bago ka makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, ay kailangan kang dumaan sa ombudsman. Bagamat meron ngang there is an apprehension, no? Na nandun si Ombudsman Remulla at isa siya sa mga nababanggit. Pero sabi ko sa kanila ay walang ibang opisina at pangalawa, bigyan natin ng pagkakataon ang Office of the Ombudsman na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Paano, attorney, kung medyo umadvance na tayo? Paano kung doon pa lang pinatay na nila ang kaso na ito na isinampa ninyo? Ano po ang inyong next move? Sundan ko lang yung tanong ka para ilan yung natanggap na maleta ni Ombudsman? Sorry, no? Wala naman silang sinasabi na tumanggap ng maleta si Ombudsman. Ang sinasabi doon ay noong DOJ secretary siya, ay kinakausap niya ang mga ICC investigators, no? At alam naman natin na ang official position ng Republic of the Philippines ay hindi tayo makikooperate sa ICC. Pero patago silang nagkikita-kita at nag-uusap-usap. So ano po ang inyong next move kung sakasakali? Opo, kaya po ginawa natin itong press con na ito bago kami magsampa sa ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. So yan mga kababayan, no? Pero nagsalita na nga si Ombudsman Boying Remulla na nagdududa raw siya dito po sa affidavit ng 18 dating sundalo. No, so ngayon pa lang mga kababayan, nagpapakita na po ng pagkabayas itong si Ombudsman Boying Remulla. Supposed to be, dapat titingnan niya muna yon, iimbestigahan, at saka na siya conclude, di ba? Kung ito ba ay hindi totoo o ito ay totoo. Sa palagay ko, isa lang pong kalalabasan dyan. Hindi po totoo
ang magiging sagot ni Ombudsman Boying Rimulya. Alright, ano po ang inyong opinion dito mga kababayan? Just comment down below. At syempre po huwag kalimutang i-like ang video ito at i-share na rin po mga kababayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.